Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na gabi. Ako'y nakaupo sa lumang sofa ng aming sala, sinusubukang magpahinga mula sa walang katapusang trabaho sa opisina. Ang mga ilaw na mapusyaw na dilaw ay nagbibigay ng mapayapang liwanag sa paligid at ang buong bahay ay tila napakaaliwalas. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, may kung anong hindi ko maipaliwanag na pakiramdam na bumabalot sa akin. Bigla kong naramdaman ang isang malamig na simoy na tila bumalot sa aking buong katawan. Parang may bumulong sa akin mula sa wala. Isang malamig na hangin na nagmumula sa kawalan, na tila sumasalamin sa kaloob-looban ng aking pagkatao. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling, ngunit alam ko kung ano ang naramdaman ko. Isang kilabot na hindi ko maipaliwanag. Naisip kong baka guni-guni ko lang ito, dala ng pagod. Kahit na hindi ko maiwasang mapansin na tila may kung anong presensya sa silid. Isang presensya na hindi ko makita, ngunit ramdam ko. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko kung nasaan ang lamig na ito. Baka naman may bintanang nakabukas o kaya'y may aircon na hindi ko na malayang nakabukas. Subalit nang tingnan ko, walang bintanang nakabukas at ang aircon ay patay. Ang pakiramdam ng lamig ay unti-unting lumalakas. Parang may mga mata na nakamasid sa akin mula sa bawat sulok ng silid. Hindi ko maiwasang bumuntong hininga ng malalim at magtanong sa sarili, ano ang nangyayari sa akin? Walang ibang tao sa bahay, ngunit bakit parang hindi ako nag-iisa? Sa gitna ng aking pag-iisip, naramdaman ko ang isang bigat sa sofa sa tabi ko. Para bang may umupo, kundi ko man lang nakita. Ang bigat ay tila bumalot sa akin ng lamig na hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko ay natutunaw ang init ng aking katawan sa lamig na iyon. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagdasal na sanay isa lang itong masamang panaginip. Subalit, nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang isang anyo sa gilid ng aking paningin. Isang anino na tila may hugis ng isang tao. Hindi ko maipaliwanag kung paano ko nagawang manatiling kalmado. Siguro'y dala na rin ng pagkabigla. Ang aninong iyon ay tila nakaupo lamang sa tabi ko, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Isa lamang malamig na presensya na tila may gustong iparating. Sa aking pagkagulat, naalala ko ang kwento ng lola ko tungkol sa mga multo sa aming pamilya. Sabi niya, minsan daw ay bumabalik ang mga kaluluwa ng ating mga yumaong mahal sa buhay upang magbigay ng mensahe. Pero bakit ngayon? Bakit sa akin? At ano ang gusto nilang iparating? Hindi ko mapigilang mag-isip ng mga bagay na maaaring hindi ko naiintindihan. Ang malamig na hangin ay tila may dalang alaala na hindi ko mawari. Sa bawat sandali, ang lamig ay tila lumalalim sa aking isipan, nag-iiwan ng marka na hindi ko matanggal. Habang nakaupo ako roon, bigla kong narinig ang isang pamilyar na boses. Boses ng isang taong matagal ko nang hindi naririnig. Bakit mo ako kinalimutan? Tanong nito, na tila may bigat sa bawat salita. Napatingin ako sa anino, ngunit wala pa ring malinaw na anyo. Ngunit, alam kong hindi ako nagkamali. Kilala ko ang boses na iyon. Isa itong boses na puno ng pangungulila at pighati. Nang magising ako kinabukasan, naghahalo ang pagod at pag-aalala sa aking isipan. Ang mga alaala ng nakaraang gabi ay parang mga anino sa likod ng aking isipan. May kung anong hindi maipaliwanag na lamig ang bumalot sa akin habang nakaupo sa sala at tila ba may presensyang kasama ako. Hindi ko maalis sa isip ko ang pakiramdam na yon, kaya't nagpasya akong mag-imbestiga. Una kong pinuntahan ang mga bintana. Sinigurado kong lahat ng ito ay nakasara at walang kahit na anong posibleng pinagmulan ng malamig na hangin. Ngunit kahit na walang siwang na maaaring pasukan ng hangin, naroroon pa rin ang malamig na simoy na tila ba bumabalot sa aking kaluluwa.
Pagkatapos, sinubukan kong balikan ang mga libro at makahanap ng paliwanag. Isa akong manunulat, kaya't hindi bihira sa akin ang magbasa ng iba't ibang uri ng panitikan. Ngunit wala pa akong nabasang aklat na makapagpapaliwanag sa kakaibang pangyayari sa aking bahay. Subalit, may isa akong librong naalala. Isang lumang koleksyon ng mga kwento ng kababalaghan na minsang ibinigay sa akin ng isang kaibigan. Agad kong hinanap ito sa aking aklatan. Habang binubuklat ko ang mga pahina, may isang kwento na pumukaw sa aking atensyon. Kwento ito tungkol sa isang lalaki na nakaramdam ng biglang lamig sa loob ng kanyang tahanan matapos ang isang trahedya. Ayon sa kwento, ang lamig ay dala ng isang kaluluwang hindi matahimik at naglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa aking balat habang binabasa ko ang mga linyang iyon. Kailangan kong malaman pa. Kaya't nagpasya akong bumalik sa sala kung saan ko pinakaunang naramdaman ang lamig. Umupo ako sa parehong upuan at sinubukan kong pakiramdaman muli ang paligid. Tahimik ang lahat, maliban sa marahang tibok ng aking puso. Kung sino ka man, bulong ko sa hangin. Ipakita mo ang iyong sarili. Sa una, walang nangyari. Ngunit unti-unti, muli kong naramdaman ang pagyapos ng lamig sa aking katawan. Ang mga ilaw ay tila ba unti-unting lumalabo at ang ingay ng paligid ay naglaho. Sa kabila ng lahat, hinanda ko ang sarili ko para sa anumang maaaring mangyari. Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang anino na dahan-dahang umuupo sa tabi ko. Ang aking hininga ay tila nakulong sa aking lalamunan. Hindi ako makagalaw, hindi makapagsalita. Ang tanging nagawa ko ay titigan ito habang unti-unting nagkakaroon ng anyo. Isa siyang babae. Ang kanyang muka ay malungkot, ngunit may bakas ng pagkabighani sa kanyang mga mata. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Ang multo ay totoo at naririto siya sa tabi ko. Anong kailangan mo? Tanong ko. Pilit na pinatatag ang aking tinig. Hindi siya sumagot sa una. Bagkus, tumingin siya sa akin ng diretsyo at sa kanyang mga mata, nakita ko ang kawalan ng pag-asa. Biglang may mga imaheng pumasok sa aking isipan. Mga alaala ng isang trahedya na hindi ko kailanman naranasan. Isang aksidente. Isang pagkamatay. Isang pangakong hindi natupad. Nang bumalik ang aking kamalayan sa kasalukuyan, naroroon pa rin ang multo. Ngunit ngayon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kalungkutan at ang pangungulila sa kanyang mga mata. Ako ba ang dahilan? Tanong ko. Hindi sigurado kung saan nagmumula ang tanong na iyon. Isang saglit ng katahimikan at sa wakas, tumango siya. Ang kanyang mga labi ay gumalaw, ngunit walang tunog na lumabas. Sa halip, isang malamig na hangin ang dumaloy sa akin, dala ang mga salita. Tulong. Ang isang bahagi ng aking utak ay nagsasabing tumakbo na. Lumayo na sa kabaliwang ito. Ngunit may isang bahagi sa akin na nagsasabi namang kailangan kong manatili at malaman ang katotohanan. Isang bahagi sa akin na nagudyok na tulungan siya, na mahanap ang dahilan sa likod ng kanyang pagdurusa. Ngunit bago ko pa man maproseso ang lahat ng ito, biglang pumasok ang isa pang presensya sa silid. Isang malamig na hangin ang humampas sa akin mula sa likuran. At ang babae sa tabi ko ay biglang naglaho na parang usok. Sa likod ko, naramdaman ko ang isang mas malakas, mas malamig na presensya. Hindi ko alam kung ano ito, ngunit naramdaman kong mas mapanganib ito kaysa sa multo ng babae. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na may mas malaki, mas madilim na puwersang naglalaro sa bahay ko. At sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, alam kong hindi ako pwedeng umatras. Kailangan kong malaman ang buong kwento. Kailangan kong malaman kung sino
o ano ang nasa likod ng mga ito at kung ano ang tunay na kailangan nila sa akin. Habang ang lamig ay patuloy na bumabalot sa akin, biglang nag-flash ang ilaw at isang malakas na boses ang narinig ko sa aking isipan. Bumalik ka bago pa maging huli ang lahat. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang kwento ko ay hindi pa tapos. At ang simula pa lamang ito ng mas malalim at mas nakakatakot na paglalakbay. Nagising akong pawisan sa kalagitnaan ng gabi. Ang paligid ay tahimik at tanging ang mahihinang tunog ng aking relo ang maririnig. Ngunit may kakaiba sa gabing ito. Isang malamig na simoy na tila gumagapang mula sa bawat sulok ng bahay. Hindi ito ang karaniwang lamig na dala ng hangin mula sa labas. Ito'y isang lamig na may kasamang bigat, parang may nagmamasid sa akin mula sa dilim. Bumangon ako mula sa kama at dahan-dahang bumaba sa sala. Sa bawat hakbang ko pababa, ang lamig ay tila nagiging mas matindi. Bumabalot sa akin na parang isang hindi nakikitang kumot. Nang makarating ako sa sala, nakita kong bukas ang bintana. Agad kong sinara ito, ngunit ang lamig ay nanatili, hindi nagbago. Umupo ako sa sofa, sinusubukang kalmahin ang sarili. Habang ako'y nakaupo, biglang sumagi sa isip ko ang mga alaala ng nakaraan. Ang mga araw na kasama ko si Clara, ang aking asawa, na palaging puno ng tawanan at saya. Hindi ko namalayang may mga luha na palang pumapatak mula sa aking mga mata. Simula nang mawala si Clara, ang bahay na ito ay tila naging isang walang laman na kahon, malamig at walang buhay. Habang nakaupo ako doon, ramdam ko ang bigat ng kalungkutan na bumabalot sa akin. Ngunit hindi lang iyon ang aking nararamdaman. Unti-unting may lumalapit sa aking presensya. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang lamig ay tila may kasamang anino na dahan-dahang umuupo sa tabi ko. Hindi ko magawang tumingin. Sa halip ay nanatili akong nakatingin sa kawalan. Sa isang iglap, naramdaman kong may kamay na humawak sa aking kamay. Mabilis ang tibok ng puso ko, ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nagnais na manatili. Ang hawak na yon ay pamilyar, malambot at puno ng pagmamahal, tulad ng mga hawak ni Clara noong siya'y nabubuhay pa. Clara? Bulong ko, umaasang may sasagot sa akin mula sa dilim. Walang tinig na sumagot, ngunit ang lamig ay tila nagbigay ng kasiguraduhan na hindi ako nag-iisa. Ang mga alaala ng aming pagsasama ay bumalik sa akin. Mas malinaw kaysa dati, parang siya'y naroon, nakaupo sa tabi ko, binabantayan ako mula sa kabilang buhay. Habang nakikiramdam ako, napansin ko ang isang bagay na kuminang sa lamesa. Isang lumang larawan namin ni Clara na hindi ko maalalang inilabas ko. Kinuha ko ito at tinitigan. Ang mga ngiti namin sa litrato ay puno ng saya at pag-asa. Ngunit ang litrato ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito rin ay isang paalala na siya'y narito sa isang paraan na hindi ko lubusang nauunawaan. Habang iniisip ko ang mga bagay na ito, biglang nagbago ang lahat. Ang lamig ay naglaho at ang paligid ay tila bumalik sa normal. Ngunit sa aking puso, alam kong may nagbago, isang koneksyon na hindi ko naisip na posibleng mangyari. Ang pagdadalamhati ko ay tila nabawasan, napalitan ng isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bahagi ng aking kaisipan na hindi mapakali. Ano nga ba talaga ang nangyari? Totoo bang naramdaman ko si Clara? O ito'y isang bahagi lamang ng aking imahinasyon? Dulot ng labis na pagnanais na makasama siyang muli. Ang mga tanong na ito ang patuloy na bumabagabag sa akin, umaasang may kasagutan. Habang pinipilit kong bumalik sa pagtulog, ang mga alon ng pagdududa ay pilit na lumulutang sa aking isipan. Ngunit kahit anuman ang katotohanan, alam kong hindi ako nag-iisa. At sa gitna ng dilim, sa isang sulok ng aking isipan,
May isang boses na bumubulong, nagbibigay ng pag-asa na ang bawat gabi ay isang pagkakataon para sa muling pagkikita. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko maalis sa aking isip. Ang larawan sa lamesa, paano ito napunta roon? Sa aking pag-iisip ng mga posibleng sagot, isang malamig na simoy ang muling dumampi sa aking balat. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang anino na bumabalot sa akin mula sa likod. Tila nag-aanyaya sa akin na muling maglakbay sa isang mundo na puno ng misteryo at hiwaga. Ang kwento ay hindi pa tapos. Hindi pa ito ang wakas, kundi isang panibagong simula. Sa bawat paghinga, sa bawat pintig ng aking puso, nararamdaman kong may bagay na nagkukublis sa likod ng mga pinto ng katotohanan. At sa bawat gabi, ako'y nag-aabang sa susunod na kabanata ng kwento naming ni Clara, sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa pagkakaupo ko sa sala, naramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin. Hindi ito ang karaniwang lamig na dulot ng aircon o ng malamig na simoy mula sa labas. Ito ay isang lamig na tila bagay bumalot sa aking kaluluwa, pumapasok sa kaibuturan ng aking katawan na para bang may gustong iparating. Matagal ko nang nararamdaman ang ganitong klaseng lamig. Pero nitong mga nakaraang araw ay tila mas naging madalas at mas matindi ito. Nagdudulot ito ng kakaibang kaba sa akin na hindi ko maipaliwanag. Sinubukan kong huwag itong pansinin, sinisikap kong ipagkibit-balikat na lamang. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, hindi ko mapigilang maramdaman ang bigat na dala ng lamig na iyon. Habang nakaupo sa lumang sofa, napansin kong tila may presensyang dahan-dahang lumalapit. Hindi ko ito nakikita, pero nararamdaman ko. Minsan ay naririnig ko rin ang mga mahihinang yabag sa sahig na yari sa kahoy, bagamat wala akong ibang kasama sa bahay. Ang bahay na ito ay naging tahimik na saksi sa maraming alaala. Ngunit sa puntong ito, tila ito ay nagmistulang kulungan ng mga lihim na hindi ko mawari. Sa mga sandaling iyon, may biglang umupo sa tabi ko. Hindi ko makita. Pero isang malamig na hangin ang tumama sa aking tagiliran, na para bang may isang hindi nakikitang nilalang na umupo sa aking tabi. Pumikit ako, pilit na nagdarasal sa isip na sana'y panaginip lamang ito. Ngunit sa pagbukas ko ng aking mga mata, ay naroon pa rin ang lamig. Hindi ako makagalaw. Tila ba nakapako sa aking kinauupuan? Kinukubabawan ng takot at pangamba. Sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na nagsasabing, kailangan kong makipag-usap sa presensyang ito. Sino ka? Tanong ko, bagamat iniisip kong hindi ito makasasagot. Sa aking pagkagulat, narinig ko ang mahina at malamig na bulong. Ako ang alaala. Nagpintig ang aking tenga. Alaala? Anong ibig niyang sabihin? Isa-isa kong binaybay sa aking isip ang mga nakaraang alaala. Pilit na inaalala ang mga bagay na tila bumabalik sa akin sa anyo ng lamig. Naalala ko ang mga araw na hindi ko pinansin ang mga mungkahi ng aking pamilya na ipasuri ang bahay na ito, ang mga pagkakataong pinili kong mag-isa kaysa makisama sa iba. Lahat ng iyon ay bumalik sa akin na tila larawan ng mga bagay na aking kinalimutan o di kaya'y sinadya kong ibaon sa limot. Habang patuloy ang aming hindi nakikitang pag-uusap, ang lamig ay tila ba unti-unting bumabalot sa aking puso. Nagpaparamdam ng isang kalungkutan na hindi ko maipaliwanag. Ano ang kailangan mo? Tanong ko muli. Sa pagkakataong ito ay mas malakas na ang aking boses, puno ng pag-asang makakuha ng kasagutan. Nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Naghintay ako, ngunit wala akong narinig na sagot. Sa halip, may naramdaman akong biglaang pagbagsak ng temperatura, na para bang ang silid ay naging isang yelo. Ang mga ilaw sa bahay ay tila naglaho, isa-isa,
hanggang sa ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Sa gitna ng dilim, isang anyo ang unti-unting lumitaw. Hindi ko maaninag ang mukha nito, subalit alam kong ito ang multo na kanina pa ay nagpaparamdam sa akin. Ikaw, sabi nito, ang tinig ay puno ng lungkot at hinanakit. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako matahimik. Hindi ko pa rin maunawaan ang lahat. Bakit? Ano ang nagawa ko? Tanong ko, puno ng pagkalito at pangamba. Binaliwala mo ang mga boses na dapat sana'y pinakinggan mo. Ang mga sigaw ng tulong na hindi mo pinansin, sagot nito, na para bang may sinasabi sa akin na hindi ko lubos na maunawaan. Bigla kong naalala ang isang insidente ilang taon na ang nakalipas. Isang aksidente sa daan malapit sa aming bahay na aking nasaksihan. Isang insidente na pilit kong kinalimutan dahil sa takot at pagkabahala. Ang mga sigaw, ang mga iyak na aking narinig, ngunit hindi ko pinansin dahil sa takot na madamay. Ngayon, lahat ng iyon ay bumalik sa akin, kasabay ng malamig na presensya sa aking tabi. Naramdaman kong ang multong ito ay may kinalaman sa insidenteng iyon. Ngunit bago pa man ako makapagtanong muli, naramdaman ko ang paglaho ng lamig. Ang multo ay naglaho na parang bula, ngunit iniwan niya akong puno ng takot at guilt. Habang ako'y nakatulala sa kawalan, biglang bumukas ang pinto ng sala. Kasabay ng pagpasok ng malamig na hangin mula sa labas, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Tay, bakit gising ka pa? Napalingon ako sa direksyon ng pinto at nakita ang aking anak. Nakatayo sa may pintuan. Nagtataka sa aking kinauupuan. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang anino sa likod niya. Isang anyo na parang nakita ko na dati. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag ang mga sumunod na pangyayari, ngunit sa gabing iyon, nalaman kong ang multo sa aking tabi ay hindi lamang alaala ng nakaraan, kundi isang babala sa hinaharap. Nang bumalik ang kuryente, nagawa kong makapaghanda ng kape. Habang pinapanood ko ang pag-agos ng itim na likido mula sa coffee maker, naalala ko ang mga alaala ng mga nakaraang araw na puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko na matandaan kung kailan nagsimula ang kakaibang lamig na bumabalot sa bahay tuwing dapit hapon. Nang makabalik ako sa sala, dala ang isang tasa ng mainit na kape. Napansin kong mas malamig ang paligid, kahit pat umaandar ang heater. Naisip ko tuloy na baka kailangan ko nang ipakumpuni ito. Pero hindi iyon ang pangunahing alalahanin ko. Ang mas nakabibigat sa akin ay ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Habang nakaupo ako sa malambot na sofa, naramdaman ko ang bahagyang paggalaw sa kaliwa ko. Parang may ibang presensya na dahan-dahang umuupo sa tabi. Hindi ko magawang lumingon. Hinayaan ko na lang ang pakiramdam na iyon. Sinubukan kong ipagpatuloy ang pagbabasa ng dyaryo, ngunit hindi ko magawang makapag-focus. Ang mga salita ay tila nagiging malabo habang ang malamig na simoy ay patuloy na bumabalot sa akin. Hindi ka ba natatakot? Isang malamig na tinig ang bumulong sa akin. Halos mabitawan ko ang tasa ng kape. Ang tinig ay mula sa isang boses na hindi ko pa narinig noon, ngunit tila pamilyar. Parang kaibigan na matagal nang nawala. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, sagot ko. Pilit na pinapanatili ang aking kumpiyansa kahit na bumibilis ang tibok ng puso ko. Sino ka? Ano ka? Hindi siya sumagot. Sa halip naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya na tila nakikiramdam din sa akin. Nakakatakot man, may bahagi sa akin na tila kumakalma sa kanyang presensya. Parang may hindi nakikitang koneksyon sa aming dalawa. Kailangan mo akong makita, sabi ng boses. Mas malambing na ngayon. Tumingin ka. Sa puntong iyon, nag-uumapaw na ang aking kuryosidad.
Unti-unti kong iniligid ang aking paningin sa kaliwa, kung saan naroon ang malamig na presensya. At doon, nakita ko siya. Isang aninong hugis tao, nakaupo sa tabi ko. Tila may anyo ngunit walang mukha. Parang usok na nagaanyong tao. Ano ang gusto mo sa akin? Tanong ko. Pilit inaalis ang takot sa boses ko. Hindi mo ba ako natatandaan? Tanong niya. At sa kabila ng kanyang anyo, naramdaman ko ang lungkot sa kanyang tinig. Nagsimulang mag-flashback ang mga alaala sa utak ko. Mga alaala ng isang batang lalaki na palaging naglalaro sa hardin. Masayang nagtatawanan. Isang batang walang ibang kasama, kundi ang sarili. Hanggang sa dumating ang isang batang babae, ang tanging kaibigan niya sa kanyang kabataan. Nakalimutan ko na siya, ngunit ngayon, ang mga alaala ay tila muling bumabalik. Kayla? Bulong ko, hindi makapaniwala. Oo, ako ito, sagot niya. At sa isang iglap, ang anino ay nagkaroon ng anyo. Isang batang babae na may mahabang buhok at mapupungay na mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng saya, ngunit may bakas ng kalungkutan. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko, puno ng pagsisisi sa aking boses. Hindi ko alam kung paano ko siya nakalimutan. Ngunit naroon siya. At ngayon, handa siyang magkwento. Hindi mo kasalanan, sabi niya. Matagal na akong nawala, pero pinili kong bumalik dahil kailangan mong malaman ang isang bagay. Nanlaki ang aking mga mata. Ano yon? Ang bahay na ito. Nagsimula siya. Ito ang huling lugar na pinuntahan ko bago ako mawala. May mga lihim ito. Mga bagay na hindi mo pa nakikita. At isa ako sa mga lihim nito. Bakit mo sinasabi ito ngayon? Tanong ko, habang unti-unting nanlalamig ang paghinga ko. Dahil may nangyayaring masama, sagot niya. At kailangan mong malaman kung paano ito hihinto. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang bahay na ito, ang lugar na akala ko'y ligtas, ay puno pala ng mga lihim na hindi ko pa nalalaman. At narito si Kayla, ang kaibigan kong matagal nang nawala, para gabayan ako. Paano kita matutulungan, Kayla? Tanong ko, determinadong malaman ang katotohanan. Magsimula sa silid sa likod, sagot niya. Naglalaho ang kanyang anyo, kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Hanapin mo ang nakatago doon, iyon ang simula. Naiwan akong nag-iisa sa sala, kumakabog ang puso sa kaba at pananabik. Ang mga tanong ay bumabalot sa aking isipan. Ano ang ibig sabihin ni Kayla? Ano ang naghihintay sa akin sa silid sa likod? Ang alam ko lang, hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula ng mas malaking misteryo na kailangan kong lutasin. Sa oras na iyon, ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging mas mabigat at mas malamig kaysa dati. Ang mga ilaw mula sa kalye ay pumapasok sa mga bintana at nagbibigay ng kakaibang liwanag sa mga sulok ng sala. Naramdaman ko ang unti-unting pagbaba ng temperatura, tila ba may isang presensya na sumasakal sa init mula sa paligid. Ang bawat paghinga ko'y naglalabas ng manipis na ulap, senyales na ang lamig ay hindi likas para sa oras na iyon ng gabi. Habang nakaupo ako sa lumang sopa, pilit kong iniisip kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Ang dati tahimik at payapang bahay na ito ay naging isang lugar na puno ng kababalaghan at takot. Siguro'y bunga lang ito ng aking imahinasyon, dala ng pagod o stress sa trabaho. Ngunit ang nararamdaman kong lamig ay higit pa sa pisikal na pakiramdam. Ito'y lumalampas sa buto, umaabot sa kaluluwa. Nang biglang maramdaman ko ang bahagyang paggalaw sa aking kaliwa, parang may umupo sa tabi ko. Hindi ko maiwasang mapatingin, kahit pa ba ang kutob ko'y nagsasabing huwag. Doon ko siya nakita. Isang anino na halos hindi ko mawari, ngunit may porma ng isang tao. Tila ba dahan-dahan itong nagkakaroon ng konkretong anyo
habang patuloy kong tinititigan. Ang mukha niya ay hindi malinaw, parang laging nasa gilid ng aking paningin. Ngunit alam kong naroroon siya, nakatingin din sa akin. Matagal na kitang hinihintay, bulong ng malamig niyang boses, na parang nanggaling sa kalalim-laliman ng sahig. Hindi ko alam kung paano ako makakasagot. Ang mga salita ko'y tila naipit sa aking lalamunan. Takot na baka kapag sumagot ako'y magising, ang isang bagay na dapat ay hindi. Ngunit sa kabila ng aking takot, may bahagi sa akin na naguudyok na makipag-usap sa kanya. Sino ka? Tanong ko. Halos pabulong. Iniwasang makapag-etyo ang boses ko sa malamig na silid. Isa akong anino ng nakaraan, sagot niya. Isang alaala na nakakapit sa mga dingding ng bahay na ito. Ang mga salita niya'y nagpatindig ng aking balahibo. Ang bahay na ito ay matagal na naming tinitirhan. Minana ko pa sa aking mga magulang. Ang ideya na may mga alaala o anino ng nakaraan na nananatili sa mga dingding, nito'y hindi ko matanggap. Ngunit paano kung totoo? Paano kung ang lamig na ito'y dala ng mga hindi natutulog na alaala? Bakit ka nandito? Tanong ko muli, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Ikaw ang dahilan? Sagot niya. Puno ng lungkot ang boses. May kailangan tayong tapusin. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Wala akong maalalang nagawa o nasimulan na hindi ko natapos. Ngunit sa kanyang presensya, naramdaman ko ang isang bigat na parang dati ko nang naramdaman, ngunit matagal ko nang kinalimutan. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko. Ngayon ay mas determinadong alamin kung ano ang nais ng aninong ito. Huwag kang matakot sa nakaraan, sabi niya. Harapin mo ito at makakalaya tayong pareho. Matibagli na titin bolstered. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bigat sa aking isipan. Ang nakaraan ko'y puno ng mga bagay na pilit kong kinalimutan. Mga alaala ng mga pagkakamali at pagkukulang. Ngunit ngayon, tila naharap ako sa isang sitwasyon kung saan kailangan kong buksan ang mga sugat na iyon upang makalaya. Nang biglang may marinig akong ingay mula sa itaas ng bahay, isang tunog ng pagkaluskos na tila ba may ibang nilalang na gumagalaw sa itaas. Napatingin ako sa hagdan at sa gilid ng aking paningin, nakita kong nakatayo na ang anino sa tabi ko. Naroroon ang simula, sabi niya habang nakatingin din sa hagdan, sa itaas. Napatingin ako sa kanya at sa isang iglap ay nawala siya, tila ba naglaho na parang usok. Ang lamig sa paligid ay nagpatuloy, ngunit may bago na sa aking pakiramdam. Isang determinasyon na alamin ang katotohanan. Tumayo ako, dahan-dahang lumapit sa hagdan. Ang bawat hakbang ay tila bumibigat, ngunit ang pag-usisa ko'y mas malakas kaysa sa aking takot. Ano ang nasa itaas? Ano ang sinasabi ng aninong iyon tungkol sa simula? Sa pag-akyat ko sa hagdan, alam kong isang bahagi ng kwento ko ay magsisimula ng mabunyag. Ngunit bago ako makarating sa tuktok, narinig ko ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa akin mula sa itaas. Anak, halika na rito, sabi ng boses, puno ng pag-aalala at pagmamahal. Ngunit ang mga magulang ko'y matagal nang wala sa mundong ito. Tumigil ako sa kalagitnaan ng hagdan, hindi makapaniwala. Paano kung hindi lang sa mga dingding ng bahay ito umiikot? Paano kung pati ako'y bahagi ng kanilang kwento? Nakaupo pa rin ako sa sala. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang hawak ko ang tasa ng malamig na kape. Sa bawat paghinga ko'y tila unti-unting lumalamig ang paligid, na parang may malamig na hangin na bumabalot sa akin. Noon ko lang napansin na ang lamig na ito ay hindi dulot ng aircon o ng panahon sa labas. May kakaiba sa lamig na ito. Parang may presensya na hindi ko maipaliwanag. Naramdaman ko ang bigat ng pagkakaroon ng panauhin. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong may ibang nilalang
na nasa loob ng bahay. Tumayo ang aking balahibo at ang pakiramdam ng takot ay dahan-dahang gumapang sa akin. Sa kabila ng takot, may kung anong nagtulak sa akin na manatiling nakaupo, na parang hinihintay ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng banyo kahit na sigurado akong isinara ko ito kanina. Wala akong ibang marinig kundi ang tunog ng bawat patak ng tubig mula sa gripo. Tumayo ako at lumapit sa pinto. At sa paglingon ko'y bumungad sa akin ang isang refleksyong hindi ko inaasahan. Sa salamin ng banyo, nakita ko ang isang anino na hindi ko maipaliwanag kung paano nagkaroon. Wala namang ilaw na nagmumula sa likuran ko, ngunit naroon ang anino, tila nakamasid sa akin. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Walang multo, bulong ko sa sarili ko, subalit hindi ko magawang paniwalaan iyon. Bumalik ako sa sala at muling naupo, pinipilit ang sarili na mag-isip ng mga lohikal na paliwanag. Ngunit ang lamig ay tila mas lalong lumalakas, at ang pakiramdam na may nakamasid sa akin ay hindi na matanggal. Sa gilid ng aking paningin, nahagip ko ang isang figura. Isa itong anyo ng isang babae, nakaupo sa tabi ko. Hindi ko magawang lumingon agad, sa takot na baka maglaho ito kapag direktang tinitigan. Pero alam kong naroon siya, sapagkat ang lamig ay nasa kanyang paligid. Hindi kita sasaktan, anang boses na halos isang bulong. Isang malamig na hangin ang dumampi sa akin, kasabay ng kanyang mga salita. Hindi ko maipaliwanag, pero may kung anong kapanatagan sa boses na iyon. Kahit na ang pagkakaroon niya rito, ay hindi ko pa rin matanggap. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko. Ang tinig ko'y halos pabulong sa kaba. Ikaw, sagot niya. Ikaw ang kailangan ko. Nagsimula akong kabahan. Anong ibig sabihin ng multo? Bakit ako? Bago pa man ako makapag-isip ng susunod na sasabihin, nagsalita ulit siya. Matagal na kitang sinusubaybayan. Matagal na kitang hinihintay, ani niya. Ang boses niya ay puno ng lungkot at pangungulila. Kailangan kong malaman kung kaya mong baguhin ang nakatakda. Napuno ng kuryosidad ang aking isipan. Ano ang nakatakda? Tanong ko, kahit na hindi ko pa rin siya tinitingnan ng diretsyo. Walang hanggan, sabi niya. Ang walang katapusang lamig na ito, ang pagkakulong sa mundong hindi mo nakikita. Sa wakas, naglakas loob akong lumingon. Tumambad sa akin ang isang anyo ng isang babae na ang mga matay tila naglalaman ng libu-libong kwento. Isang hindi maipaliwanag na kalungkutan ang bumalot sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan, ngunit alam kong kailangan kong subukan. Ngunit paano? Ang tanging nasambit ko. Kailangan mong pakinggan ang mga tinig. Kailangan mong tanggapin ang mga alaala, sagot niya. Ang susi ay nasa nakaraan. Bago ko pa man maitanong kung ano ang ibig niyang sabihin, naramdaman ko ang isang matinding hangin na tila humigop sa akin. Nawala ang anyo ng babae at ang paligid ko'y naging madilim. Sa kabila ng dilim, naroon pa rin ang malamig na presensya, mas malakas kaysa dati. Ang mga pader ng bahay ay tila umuuga at ang tunog ng mga tinig ay nagsimulang bumalot sa akin. Mga boses na puno ng mga hinaing, mga kwento ng pagdurusa at pag-asa. Napagtanto kong ito ang mga alaala na sinasabi ng multo. Ang mga kwento ng mga taong nawala, ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ang kanilang mga tinig ay parang musika sa hangin, at sa bawat salitang aking naririnig, nararamdaman ko ang kanilang pighati at pagnanasa na makalaya. Ngunit paano ko sila matutulungan? Bumalik sa isip ko ang sinabi ng multo. Ang susi ay nasa nakaraan. Ngunit kaninong nakaraan? Sa akin ba? O sa kanya? Bago ko pa man makuha ang sagot, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Isang malamig na hangin ang pumasok
At sa likod nito ay isang silweta ng isang taong hindi ko inaasahan. Tumayo ang balahibo ko sa kilabot. Sino ang taong ito? At bakit siya pamilyar? Muli, bumalik ang pakiramdam ng takot at pagkabahala. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong kakaibang kuryosidad. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa bahay na ito? At bakit tila konektado ang lahat ng ito sa akin? Wala akong nagawa kundi ang hintayin ang susunod na mangyayari, habang ang malamig na hangin ay patuloy na bumabalot sa akin, parang yakap ng mga multo ng nakaraan. Nagsimula akong makaramdam ng biglang lamig sa aking paligid. Ang tipo ng lamig na tumatagos sa balat at bumabalot sa aking mga buto. Tila ba isang malamig na yakap mula sa isang hindi nakikitang nilalang. Nasa sala ako, nakaupo sa aming lumang sopa, habang ang orasan sa dingding ay tila bumagal ang tiktak. Ang bawat segundo'y parang nagiging isang minutong walang hangganan. Pinilit kong yakapin ang aking sarili upang kahit paano'y mapawi ang malamig na hatid ng hangin. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang pakiramdam na hindi ko pa rin maipaliwanag. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay may kasamang hindi mapakaling kasamang anino. Bumaling ang aking mga mata sa isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Larawan ng lolo ko, nakangiti, at tila ba ako'y tinititigan. Sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay tila gumalaw. Isang ilusyon na dala ng pagbabago ng liwanag mula sa naglalagablab na apoy sa fireplace. Ngunit sa kabila ng kaunting takot, pinilit kong kumbinsihin ang aking sarili na ito'y gawa-gawa lamang ng aking imahinasyon. Habang ako'y nakaupo, may naramdaman akong presensya sa tabi ko. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking tagiliran, at sa gilid ng aking mga mata, may aninong dahan-dahang umuupo. Itinaas ko ang aking ulo at doon ko siya nakita. Isang figura, maputla, at walang buhay na nakaupo sa aking tabi. Hindi ko alam kung paano ako nakagalaw, ngunit ang aking katawan ay tila naipit sa lugar. Hindi makagalaw, hindi makasigaw. Isa ka bang multo? Ang tanong ko sa kanya. Ang boses ko'y nanginginig sa kaba. Sa paglingon ko, nakita kong nakatingin lamang siya sa akin. Ang kanyang mga matay malamlam at tila may hinahanap sa akin. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya'y nagsasalita ng libong salita ng kalungkutan at pangungulila. Anong kailangan mo sa akin? Muli kong tanong. Ang aking boses ay halos isang bulong na lamang. Ngunit sa kanyang pagkakaupo, naramdaman kong siya'y hindi banta, kundi isang kaluluwang nawawala. Naglalakbay sa pagitan ng mundo ng buhay at kamatayan. Siya'y tila ba naghahanap ng sagot, isang kasagutan na maaring ako lamang ang makapagbigay. Sa bawat minuto, ang lamig ay tila mas lumalalim at ako'y unti-unting nababalot ng kuryosidad imbes na takot. Sino siya? Bakit siya nandito? Naisip ko kung may kaugnayan ba siya sa aking pamilya o baka naman isa siyang kaluluwang nangangailangan ng tulong upang makatawid sa kabilang buhay. Ngunit bago ko pa man masagot ang aking mga tanong, naramdaman kong unti-unting naglalaho ang kanyang presensya. Ang kanyang figuray, dahan-dahang nawawala, tila usok na hinihipan ng hangin. At sa kanyang pagkawala, isang bulong ang dumampi sa aking pandinig, isang boses na tila nagmumula sa malayo. Salamat, sabi ng boses, puno ng kalungkutan at pasasalamat. At sa isang iglap, siya'y tuluyang nawala. Iniwan akong nag-iisa sa malamig at tahimik na sala. Ang aking isipan ay puno ng tanong. Ang aking puso'y may kakaibang kirot, na tila ba isang piraso ng aking pagkatao ang nadala niya sa kanyang pag-alis. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Hindi iyon ang huli kong pagkikita sa kanya. Ang kanyang kaluluwa'y naghahanap pa rin ng kasagutan.
At alam kong sa isang hindi inaasahang pagkakataon, muling magtatagpo ang aming landas. Ngunit sa ngayon, ako'y naiwan na nag-iisip at nag-aalala sa mga susunod na mangyayari. Habang ako'y muling nag-iisa, napansin kong ang larawan ng lolo ko ay tila kumikislap sa liwanag ng apoy at ang kanyang ngiti ay tila may mensahe na nais iparating. Isang pahiwatig na ang lahat ng ito'y bahagi ng isang mas malalim na kwento. Isang kwento ng mga multo at misteryong nakalibing sa nakaraan. At doon, sa kalagitnaan ng malamig na sala, ako'y naghintay sa susunod na kabanata. Sa susunod na pagdalaw ng kaluluwang nawawala. Ngunit sa mga oras na iyon, isang bagay ang aking napatunayan. Hindi lahat ng multo ay dapat katakutan. Ang iba'y may dalang mensahe ng pag-unawa at pag-asa. Dahan-dahan akong huminga habang nakaupo sa lumang sofa sa sala. Ang orasan sa dingding ay tila tumigil sa pagtiktak at ang katahimikan ng gabi ay bumabalot sa buong bahay. Sa kabila ng tahimik na kapaligiran, may kakaibang kilabot na bumabalot sa akin. Ang lamig na bumabalot sa aking katawan ay tila higit pa sa simpleng simoy ng hangin. Para itong mga daliring dahan-dahang gumagapang sa balat ko, nag-uuwan ng bakas ng takot at kaba. Matagal na akong nakaramdam ng ganitong lamig. Minsan, iniisip ko na baka bunga lamang ito ng stress o pagod. Ngunit sa mga sandaling ito, habang nakaupo ako sa dilim, tila may ibang presensya na bumabalot sa akin. Ang liwanag mula sa lampara ay nagbibigay anino sa mga dingding, na para bang may mga matang nakamasid sa bawat kilos ko. Napapikit ako sandali, sinisikap na palipasin ang takot. Subalit sa pagdampi ng malamig na hangin sa aking pisngi, napadilat ako ng mga mata. Sa gilid ng aking paningin, may nakita akong anino na tila gumagalaw. Agad akong napatingin sa direksyon niyon, ngunit wala akong nakita. Isang ilusyong dulot ng pagod siguro. Ngunit hindi ko maiwaksi ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Ang malamig na simoy ay tila naging mas mabigat, mas konkretong presensya. Ang aking puso ay bumibilis ang pagtibok at ang kaba ay unti-unting nagiging takot na hindi ko maipaliwanag. Sa aking pagupo, naramdaman ko ang dahan-dahang paggalaw ng sofa. Parang may ibang umupo sa tabi ko. Ang bigat ng presensya ay tila nagpapabigat sa hangin na aking nilalanghap. Napalingon ako sa kanan at doon ko siya nakita. Isang figura, tila isang anino na iniukit mula sa kadiliman. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha, subalit ramdam ko ang kanyang mga mata na nakatuon sa akin. Ang kanyang presensya ay hindi nagdadala ng poot o galit, kundi isang malamig na kalungkutan. Hindi ko alam kung paano, ngunit alam ko na isa siyang multo. Isang kaluluwang hindi matahimik. Sinong ano ka? Tanong ko. Ang boses ko'y halos isang bulong. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa gilid ng sofa. Ang multo ay hindi sumagot, ngunit ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdala ng mga bulong na hindi ko maintindihan. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng mga alaala ng isang nakaraan na hindi ko maalala. Mga alaala ng isang bahay na puno ng tawanan, ngunit ngayoy tahimik at malamig. Habang nakatitig ako sa kanya, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa akin. Isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Para bang may bahagi sa akin na nakikilala siya. Ngunit paano ito posible? Hindi ko siya kilala, ngunit parang matagal na kaming magkaibigan. O baka magkaaway. Hindi ko napigilan ang sarili ko na tanungin, ano ang kailangan mo sa akin? Sa pagkakataong ito, may narinig akong boses. Isang boses na tila nanggagaling sa loob ng aking isipan. Tulungan mo ako, ang sabi ng boses. Puno ng pagmamakaawa. Patahimikin mo ako.
Ang mga salita ay nagdala ng bigat sa aking dibdib. Paano ko siya matutulungan? Paano ko siya mapapatahimik? Ang mga tanong na ito ay nagpatuloy sa pag-ikot sa aking isipan, ngunit wala akong maisip na kasagutan. Habang iniisip ko ito, ang multo ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang anyo ay nagiging mas malinaw sa kadiliman. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, ngunit hindi ito ngiti ng kasiyahan. Ito ay ngiti ng pasasalamat, ng pag-asa. Pabalik ako, ang sabi niya bago siya tuluyang naglaho sa dilim. Ako'y natigilan, hindi makapaniwala sa aking nasaksihan. Ang kanyang mga huling salita ay nag-iwan ng pagkamangha at pangamba sa aking puso. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang kailangan kong gawin upang siya'y mapatahimik? Habang nakaupo pa rin ako sa sofa, ang orasan sa dingding ay muling bumalik sa pagtiktak. Tila isang paalala na ang oras ay patuloy na umuusad. Subalit para sa akin, ang oras ay tila nag-iwan ng isang palaisipan na kailangan kong lutasin. Habang iniisip ko ang mga nangyari, napansin ko ang isang bagay na kumikinang sa sahig, sa lugar kung saan umupo ang multo. Isang maliit na kwintas, tila isang alaala mula sa isang nakaraan na hindi ko maalala. Agad ko itong dinampot, at sa aking paghawak dito, isang malamig na kilabot ang dumaloy sa aking katawan. Isang misteryo ang bumabalot sa kwintas. Isa itong pahiwatig sa palaisipan na kailangan kong lutasin. Ngunit paano kung ang sagot ay isang katotohanan na hindi ko kayang harapin? Hindi ko na maalala kung gaano nakatagal akong nakaupo sa lumang sofa sa sala. Ang lamig ay parang unti-unting gumagapang mula sa sahig, pakyat sa aking mga buto. Ang bawat paghinga ko ay naglalabas ng malausok na hininga na tila nagbabadya ng pagdating ng mas malamig na simoy. Ngunit hindi ito ang tipikal na lamig na idinudulot ng panahon, kundi isang lamig na tila ba mayroong nagmamasid at nag-aabang. Napatingin ako sa paligid. Ang mga anino mula sa mga lumang kasangkapan ay tila sumasayaw sa liwanag ng nag-iisang ilaw na nagmumula sa kisame. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa labas ay nagiging parang bulong ng mga hindi nakikitang nilalang. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Isang pakiramdam na tila ba hindi ako nag-iisa. Sa pagdaan ng mga oras, naramdaman kong may ibang presensya sa aking tabi. Napalingon ako ng bahagya. Sa una, wala akong nakita, kundi ang bakanteng espasyo sa sofa. Ngunit habang tumatagal, unti-unting lumilinaw ang figura ng isang tao. Isang figura na tila gawa sa usok, dahan-dahang nagkakaroon ng hubog sa tabi ko. Isang multo, ngunit hindi tulad sa mga kwento at pelikula. Ito ay tila bahagi ng mundong ito, ngunit hindi ko maabot. Hindi ko alam kung ako ba'y natatakot o naguguluhan. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang kapanatagan akong naramdaman. Parang may koneksyon kami ng nilalang na ito, isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag, ngunit dama ko hanggang sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ba't ka nandito? Tanong ko, kahit alam kong baka wala akong makuhang sagot. Ngunit sa aking gulat, sumagot ito. Isang malamig ngunit pamilyar na boses ang bumalot sa akin. Nandito ako dahil kailangan mo ng tulong, sagot ng multo, na ngayoy mas malinaw na sa aking paningin. Ang kanyang anyo ay malabo pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay parang salamin na nagbabalik ng aking sariling refleksyon. Tulong? Anong klaseng tulong? Tanong ko. Nagtataka kung paano ako matutulungan ng isang nilalang na tila ba mula sa kabilang buhay. Hindi mo ba napapansin ang mga kakaibang pangyayari? Ang lamig na hindi mo maipaliwanag? Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay parang alingaw-ngaw sa aking isipan. Napaisip ako. Totoo nga. May mga nangyayari sa bahay na ito na hindi ko maipaliwanag. Mga bagay na dati kong isinasantabi, ngunit ngayon ay tila baga
nagiging mas malinaw. Ang mga bagay na nawawala, ang mga pintuan na bigla na lamang bumubukas o nagsasara, ang mga tunog na naririnig ko kahit mag-isa lang ako. Ikaw ba ang may kagagawan ng lahat ng ito? Tanong ko, kahit alam kong hindi ito ang tamang tanong. Ngunit kailangan kong malaman. Hindi, sagot niya. Ako'y tagapagbantay lamang. May mas malalim na dahilan kung bakit ka naririto. Bakit? Ano ang dahilan? Tanong ko. Ang aking puso ay tila ba nais nang kumawala sa aking dibdib. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang lumamlam ang ilaw sa sala at ang lamig ay naging mas matindi. Sa gitna ng pagkabigla, napatingin ako sa paligid at ang mga anino ay nagmistulang buhay. Gumagalaw na parang may sariling pag-iisip. Babalik ako, sabi ng multo. At unti-unti siyang naglaho. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng lumalalim na dilim. Naiwan akong nag-iisa, nanginginig hindi lang sa lamig, kundi sa takot sa hindi ko maipaliwanag. Ano nga ba ang dahilan ng lahat ng ito? Ano ang mas malalim na sikreto ng bahay na ito? Ngunit bago ko pa man masagot ang mga tanong na ito, isang malakas na kalabog mula sa itaas ang pumukaw sa aking atensyon. Tumayo ako at sa bawat hakbang ko paakyat sa hagdan, ang lamig ay tila ba nagiging mas matindi, mas mabigat. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa itaas. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kwento ko'y hindi pa dito nagtatapos. Sa likod ng bawat anino at sa pagitan ng bawat bulong, naroroon ang isang katotohanan na kailangan kong tuklasin. Kahit pa ang katotohanan iyon ay magdala sa akin sa bingit ng aking sariling katinuan. Hindi ko maipaliwanag ang biglaang lamig na bumalot sa aking katawan habang nakaupo ako sa lumang sopa sa sala. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may sariling buhay, naglalakad at gumagapang sa aking balat. Nagpaparamdam ng kilabot na hindi ko pa nararanasan dati. Ang mga anino sa dingding ay tila gumagalaw, sumasayaw sa ritmo na hindi ko marinig. Kung tutuusin, hindi naman ito bagong karanasan para sa akin. Mula nang lumipat ako sa bahay na ito, palagi na lang may kung anong kakaiba ang nararamdaman ko. Ngunit sa gabing ito, mas matindi ang lamig, mas malalim ang takot. Para bang may mga matang nakamasid sa akin mula sa bawat sulok ng silid. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit kong manatiling kalmado. Sinubukan kong magbasa ng libro upang maibsan ang aking pag-aalala. Ngunit ang bawat pahina ay tila naglalaman ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ang mga titik ay nagiging mga hugis na hindi ko maipaliwanag. Parang may sariling buhay. Maya-maya, naramdaman kong may presensya sa tabi ko. Ang bigat ng upuan ay tila nadagdagan at ang lamig ay lalo pang lumalalim. Hindi ko magawang gumalaw o magsalita. Nagpupumilit ang aking isip na maunawaan ang nangyayari, ngunit walang malinaw na sagot na dumarating. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang isang anyo na dahan-dahang umuupo sa aking tabi. Isang multo, malinaw at malamig ang anyo, nakatitig sa akin na parang may nais iparating. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng kalungkutan, isang pakiramdam na tila pamilyar. Sa kabila ng takot, hindi ko maialis ang aking tingin sa kanya. Alam kong naririnig mo ako, wika niya. Ang tinig ay tila hangin sa aking pandinig, mahina ngunit malaman. Matagal na kitang hinihintay. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ang mga salita ay tila natutunaw sa aking lalamunan, hindi makalabas. Ngunit sa kabila nito, naramdaman kong may koneksyon sa pagitan namin, isang hindi maipaliwanag na puwersa na nag-uugnay sa aming dalawa. May kailangan kang malaman. Patuloy niya, ang kanyang tinig ay puno ng puot at pangungulila. May nangyari dito, sa bahay na ito, na hindi mo pa natutuklasan. Sa mga salitang iyon, parang may nagising na alaala sa loob ko. Mga imaheng hindi ko na maalala kung saan nanggaling,
Mga eksenang naglalaro sa aking isipan. Isang pamilya, isang trahedya, at isang lihim na nakabaon sa mga pader ng bahay na ito. Hindi mo dapat binuksan ang pintuan, ang sabi niya, at sa kanyang mga mata ay naroon ang isang babala. Ngunit ngayon na nandito ka na, hindi ka na makakatakas. Ang kanyang mga salita ay tila nagpatibok sa isang bahagi ng aking puso na matagal nang hindi nakakaramdam. Ang takot ay napalitan ng determinasyon, isang hindi maipaliwanag na kagustuhang malaman ang katotohanan sa likod ng mga misteryo ng bahay na ito. Ngunit bago ko pa man maitanong kung ano ang kanyang ibig sabihin, ang kanyang anyo ay unti-unting naglalaho. Ang lamig ay unti-unting nawawala, ngunit ang pag-aalala ay nananatili. Maliwanag na may mas malalim na dahilan kung bakit ako naririto, isang papel na kailangan kong gampanan sa kwento ng bahay na ito. Naiwan akong nag-iisa, ngunit hindi na ako takot. Sa halip nararamdaman ko ang isang bagyo ng emosyon sa loob ko, isang boses na humihikayat sa akin na tuklasin ang mga lihim na itinatago ng bahay na ito. Ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan. Habang ako'y nagmumuni-muni, narinig ko ang isang mahinang tunog na nagmumula sa itaas. Isang pamilyar na tunog ng yapak, ngunit walang sino man ang dapat na naroon. Ang aking puso ay muling tumibok ng mabilis, at sa sandaling iyon ay napagtanto ko na ang mga pinto ng bahay na ito ay hindi lamang sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa nakaraan. Hindi ko pa rin alam kung ano ang kahihinatnan ng lahat ng ito. Ngunit alam kong hindi ko na maibabalik ang dati kong buhay. Ang bahay na ito ay may sariling kwento, at bahagi na ako ng kwentong iyon. At sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong malaman kung ano ang tunay na nangyari. Sa bawat hakbang na aking gagawin, ay tila mas lumilinaw ang landas na dapat kong tahakin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang naghihintay sa akin sa dulo ng landas na ito? Ano ang magiging kapalaran ko sa oras na malaman ko na ang lahat